July 30, 2026, Huwebes. Nasa impeachment court na ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Paano ito makakatulong sa impeachment trial? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Tindero nakipambuno sa lalaking nagtangkang mang-hold up sa isang bigasan sa Davao del Norte. Meralco, umalma na alisin ang system loss charges sa mga consumer. Kamara, bibilisan ang pagpasa ng tax relief at pagtanggal ng system loss charges. Department of Energy tiniyak na hindi maapektuhan ng Pax Silica ang supply ng kuryente sa Luzon. BIR, isinumite ang tax records ni VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio sa Senate Impeachment Court. At Pinoy Tennis Pride Alex Ayala umarangkada na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open. Naunsyame ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Davao del Norte matapos pumalag ang tindero nito. May umarangkadang balita. Si Noreen Igonia. Nakuna ng CCTV footage ang tanggang pang-hold up sa isang bigasan sa Cabaluna, Panabo City, Davao del Norte alas 6:55 ng gabi nitong Linggo, Hulyo 26. Ang biktima ay kinilalang si Ramil Eliseo na siya ring mag-isang nagbantay ng mga oras na yun sa kanilang tindahan. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaking naka-jacket na itim at naka-hoodie. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang tinutukan na pala nito ng baril ang may-ari ng tindahan. Nang makatsyempo ang biktima, itinulak niya ang hold up at saka sumigaw. Nagpangbuno pa ang dalawa hanggang sa makarating sila sa labas ng tindahan at matumba. Doon na rin nakatakbo palayo ang kawatan. Sinubukan pa niya nga paputukan ng baril si Eliseo ngunit hindi ito nakaputok. Pagdating niya dito, biglang bumunot ng baril at saka tinutukan ako dito sa giliran. Sabi niya, hold up ito. Nagtamo ng galos sa tuhod at kamay ang biktima. Maging ang kanyang batok ay nagkagalos din matapos hampasin ang baril ng suspect. Kinumpirma din ni Eliseo na hindi niya kilala ang suspect dahil nga nakamask pa ito, salungat sa una nang lumabas sa balita na customer niya umano ito. Bagamat takot siya na baka balikan ng suspect, kailangan niya pa ring magtinda para sa kanyang pamilya. Minsan may kaba, minsan pero yung na lang, sa Diyos na lang natin. Hiling niya sana mahuli na ito upang di na makabiktima pa ng iba. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Timbog ang dalawang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City matapos magbenta ng peking gold discs. Ayon sa kanilang biktima, kinumbinsi sila ng mga suspect na bilhin ang nasa 7 kilong ginto. Pero nang ipasuri nila, doon na napag-alaman na peke pala ang mga ito. Agad silang nagsumbong sa mga pulis at ikinasa ang entrapment operation. Naharap ang mga suspect sa kasong estafa. Binigyan ng bahay ng pamahalaan ang 3 pamilya ng mga estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu. Hindi na mangungupahan ang pamilya ni Erbea Fabian. Binigyan kasi sila ng housing unit ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at ng National Housing Authority. Si Erbea ang ina ni Lawrence, isa sa mga namatay sa San Jose National High School mass shooting noong June 22. Maraming salamat po sa pabahay na to. Kahit pa paano po, may masasabi namin may sarili na po kaming bahay na pinagkaloob po ng gobyerno. Kahit nagdadalamhati, naiibsan daw ang lungkot ng pamilya ng mga biktima dahil sa mga natanggap na tulong mula sa gobyerno. Mimingaw akong durot, akong anak.
Waray gud adlaw nga diri ako nagtutuok labi na kun aga. Waray na ako puro kawon para magkuan ma-eskwela waray na. Diri man inamon ginaaro pero ginhatag pa din nira. Damo po nga salamat. Damo po nga salamat han era po ginhatag amon nga balay. Aabot sa 50 square meters ang kabuuang lawak ng bahay kasama na ang bakuran at fasad nito. Kais ko lang po sabihin na pagbibigay ng bagong bahay ay hindi lamang pagbibigay ng bubong at dingding. Ito ay simbolo ng sama-sama nating pagmamahal, pakikiramay. Nangako rin ang Tacloban City Government na magbibigay sila ng iba pang pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi. No matter what we give you, it will never be enough. Once again, from deepest condolences from all of us. And we're trying our very best, but hindi maulit ito. Sa huli, hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Mula sa Tacloban, ito si Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, kaliwat kanan pa rin ang water interruption sa ilang bayan sa Bulacan dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa kabila yan ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Alam mo, Jake, itong mga nakarang araw, talaga namang malalakas na ulan yung naranasan natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga karatig pa nitong mga lugar, especially sa NCR, binaha pa nga yung ilang lugar. Pero dito nga sa Bulacan, blessings yan dahil kahit papano, umangat yung level ng tubig ng Angat Dam ng halos sa higit 3 metro. Pero kahit na ganon ay mababa pa rin o nasa critical level pa rin ang Angat Dam at ang epekto nga nito perwisyo dito sa mga sineserbisyohan ng ilang mga water services dito sa Bulacan at sa NCR. Yan, yung mga putik na yan. Sa video na pinost online ni Dihanyo Timbol Daboy, kita na ang paglitaw ng mga putik sa gilid ng Angat Dam. Bitak-bitak at tuyo na ang itsura nito. Dulot pa rin ng tindi ng init. Tanaw rin ang pagbaba ng tubig sa malayuan. Umulan man itong mga nakarang araw dahil sa low pressure area. Hindi pa rin ito sapat para tuluyang umangat ang level ng tubig sa Angat Dam. Ngayong araw, nasa 154.83 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mataas lang ng bahagya kumpara kahapon na 150.85 meters. Pero mas mababa pa rin yan sa critical level na 160 meters at sa normal operating level nito na nasa 180 meters. Umuulan naman siya araw-araw kaya lang hindi siya sapat para umangat yung elevation. Hindi naman kasi kalakasan, mga light rains lang kasi yung mga ulan yung mga nararanasan doon sa watershed na Angat. Minsan moderate, minsan light rains, kaya tapos hindi naman tuloy-tuloy. Kung hindi umano magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, posibleng sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat. Ang Ipo Dam naman nakatabi lang ng Angat Dam. May pagbaba rin ng level ng tubig na nasa 100.77 meters lang. Ang normal high water level ng dam ay nasa 101.10 meters. Ramdam na ang epekto nito sa ilang bayan at syudad sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, kaliwat kanan na ang water interruption. Ayon sa SJDM LGU at Metro Pacific Water, ang water source mula sa Angat ang dahilan nito. Sa barangay nga nila William, halos 1 buwan nang paudlot-udlot ang tubig. Kaya ano nangyayari, dahil kami mga senior na, bumili sana kami na automatic washing machine, hindi na namin magamit for 2 months. Ang aming heater, pag mag-CR ka, iigibin mo rin, dadalhin mo sa loob. Ito, katunayan, nadapa na ako. Iigib. Yan, nagkadasugat-sugat na ako. Kahit ang mga negosyo, umaaray na rin sa epekto ng krisis sa tubig. Mahirap, sir. Tsaka napipinag din yung mga galon namin. Nagagalit pa ibang customer dahil wala nga kami may deliver na tubig. Stop talaga kami, uwi na lang kami. Sabi ng lokal na pamahalaan, may mga rasyon ng tubig sa mga barangay pero nakaschedule ito. Isa pa umano sa mga solusyon na nakita nila ay ang mga deep well o balon sa iba't ibang parte ng lungsod. Binuksan natin kasi dati naman walang water district. Okay. Ang source ng tubig ng San Jose del Monte ay deep well, balon. So lahat yan, halos lahat ng barangay may deep well Kanya lang, pinaklose yan dahil nga bawal, di ba? Pero ngayon, dahil may tubig ang mga balon, ang pinapakiusap namin sa bawat residente,
i-share. Kung meron kang balon, i-extend mo yung tubig na meron ka. Jack, sabi ng Metro Pacific, pati na rin ng SJDM-LGU, ay bukod nga dito sa naging problema nung paglipat ng Prime Water to Metro Pacific dun sa operations ng kanilang water supply, ay ito nga rin, itong problema ng water source naman dito sa Angat Dam dahil nga talagang pababa ng pababata. Ang ginagawa nila ay nagtitipid na rin para hindi maubos agad yung mga supply ng tubig at panalangin nga nila sana ay makisama ang panahon at magtuloy-tuloy itong pag-ulan para naman kahit papano ay tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Jack. JM, no, ang tanong ko lang, bali may oras lang kung anong oras may tubig, may supply ng tubig dyan sa lugar na iyan. Tsaka, paano yung sharing na kanina sinasabi? Kung may balon, paano magiging sistema nun? Jack, actually yung sistema nung sharing nung balon o nung deep well, ang gagawin nga nila, bubuksan daw ng mga residente yung kanilang mga balon. Kasi sinabi nga ng San Jose del Monte LGU na meron naman daw talagang mga balon dito sa mga barangay. At kung sakali mang pwedeng magamit ito, ang gagawin ay pwedeng dun umigib yung mga kalapit nilang mga bahay, mga residente para kahit papano ay mabigyan sila ng tubig. Ngayon nga medyo kapos ito, nasa krisis nga itong San Jose del Monte pagdating sa tubig. Pagdating dun sa scheduling, Jack, tama ka dyan, merong talagang set 1 or set B ang ginagawa nila. Kunyari, itong lugar ng barangay Kaypian ay walang tubig ngayon, bukas naman ay magkakaroon sila. So ganun ang scheduling na ginagawa nila. Ganun din sa pag-arasyon. Kung wala kang tubig ngayong araw na to, doon pupunta yung mga barangay para irasyonan ng tubig itong mga residente. Kung meron kang tubig, walang rasyon na darating sa iyong araw ngayon, Jack. Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda. Tutol ang Meralco sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang system loss charge na sinisingil sa mga consumer. Para naman sa NASECO, dapat i-audit ang Meralco para malaman kung gaano nga ba kalaki ang magiging epekto nito sa kanila. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Umalma si Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan sa panukalang alisin ang system loss charge sa mga consumer. Aniya, mahihirapan di lang ang Meralco kundi ang buong power industry na saluhin ito dahil aabuti ng bilyon-bilyong piso ang kabuuan ng system loss charge. Sabi ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, dapat i-audit ang Meralco tungkol dito. Alam naman natin na malaki ang nakikinikita ng Meralco ayon sa kanilang mga pahayag. Di ba nagpahayag sila na nung nakaraang taon, sila ay kumita ng 51 billion. Kailangan talagang buksan ng libro at malaman natin kung tatanggalin nga ang systems loss, magkano ang may babawas sa kanilang kita. Kung ito talaga ay malulugi or kikita pa rin. Pero sabi naman isang ekonomista, dapat ding pag-aralan ng system loss sa mga electric cooperative. Ang problema hindi sa Meralco kasi based on their actual system loss na nami-meet nila yung standard At pero ang real problem sa electric cooperatives. Meron tayong 121 electric cooperatives. Napakarami niyan. Umaabot kasi sa 12 hanggang 16% ang system loss sa mga kooperatiba na dapat ay kontrolado lang sa 8%. Mas malaki ito kumpara sa Meralco. Pinangangasiwaan ng mga co-op ng National Electrification Administration na binabayaran din ang buwis ng taong bayan. Alam mo, may relief ka na, may maibsan na yung ano mo, pero ang magpapasan yan, kung hindi mangyayari ang tunay na reform, mga taxpayer din katulad natin. Umaasa ang mga eksperto na masinsinan nitong mapag-aaralan ng Energy Regulatory Commission. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Target ng Kamara na maipasa agad ang mga panukalang magpapababa sa singil sa kuryente at magbibigay ng tax relief sa milyong-milyong manggagawang Pilipino. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
Mas malaking take-home pay para sa mga manggagawa. Ito ang layunin ng panukalang inihain ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos na magtataas sa 350,000 pesos ng taunang tax-free income. Sagot ito sa hiling ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA na palawaki ng income tax exemption at bawasan ang income tax ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Ayon kay Congressman Marcos, layunin nito na mas malaki ang maiuwing kita ng mga manggagawang Pilipino sa gitna na lang ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Sa ilalim nito, ang mga individual na may taunang taxable income na hindi lalampas sa 350,000 pesos ay hindi na pagbabayarin ng income tax. Mananatili namang tax exempt ang mga minimum wage earners, kabilang ang kanilang holiday pay, overtime pay, night shift differential at hazard pay. Nakasaad din ang bagong graduated income tax rates para sa mga kikita ng higit sa 350,000 pesos, habang mananatili ang umiiral na tax structure para sa mga mas mataas na income brackets. Saklaw din ng panukala ang self-employed professionals at mixed income earners na maaari pa rin pumili ng umiiral na 8% optional tax kung qualified. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng House Speaker ang agarang pagtalakay sa mga panukalang mag-aalis ng system loss charges sa electric bills at magpapalawak ng income tax exemption para sa mga Pilipino. Nais ding amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para ipagbawal na ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Inatasan na rin ng House Committee on Ways and Means at Committee on Energy na agad simula ng mga pagdinig para mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang ito. Ang tansya ho namin dito, base sa informal discussions with si Speaker Bogie D at saka kay Majority Leader Sandro, is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito. Sa pagtataya ng pamahalaan, maaaring makatipid ng humigit kumulang 80 pesos kada buwan ang isang pamilyang gumagamit ng hanggang 200 kilowatt-hours ng kuryente kung aalisin ang system loss charges. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Tutol ang nuclear-free Bataan movement sa mga planong may mga kinalaman sa nuclear energy ng administrasyon. Ayon sa kanila, delikado ang nuclear power sa bansa kaya't dapat abandonahin na ito ng gobyerno. Sabi pa ng grupo, marami ng dokumentaryo na nagpapakita kung gaano kadelikado ang nuclear energy. Karapatan umano ng bawat mamamayan na magkaroon na ligtas na kinabukasan kaya't hindi na dapat itulak ang isang mapanganib, banyaga at outdated na teknolohiya. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na hindi maapektuhan ang energy supply ng Luzon Grid sa pagpasok ng PAC Silica. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang supply sa mga bahay at businesses ay magtutuloy-tuloy at hindi maantala. Maaari naman aniyang paraan para mapaandar ang PAC Silica. Aniya, maaari namang silang magtayo ng sariling power plant. Bubuuan nila sila ng isang circular kaugnay dito para matiyak na di maantala ang kuryente lalo na sa Luzon. Binabatikos ang PAC Silica sa social media dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at indigenous people. Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may makabagong paraan para hindi maaksaya ang tubig sa mga data center. Ito ang sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda sa harap ng mga pangamba ng publiko sa PAC Silica Initiative ng US sa New Clark City sa Pampanga. Giit ni Aguda, gumagamit na ng water-efficient cooling technologies gaya ng water recycling at desalination ang mga modern data center. Sa pamamagitan nito, nare-recycle ang tubig at hindi nasasayang. DPWH Secretary Vince Dizon nakitaan ng deficiencies ang flood control project sa Davao City matapos ang sunod-sunod na pagbaha. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Bumuelta ang palasyo sa naging akusasyon ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na useless at baseless ang halos lahat ng sinasabi ng pangalawang Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Pangulong Marcos Jr. noon ay isang Pinalagan ng palasyo ang naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pinoy sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, July 29 matapos nitong akusahang traidor at tuta ng ICC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na walang basehan at saysay ang mga akusasyon nito laban sa Pangulo. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense. Ayon kay Castro, posibleng dala ito ng pagkadismaya ng Vice Presidente sa pagkakadetine ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. Dagdag pa niya na hindi kasalanan ng Pangulo ang nangyaring pagkakaaresto sa dating Pangulo. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Samantala, wala pa ring desisyon ng palasyo kung kinakailangan na sumapi ulit ang bansa sa ICC matapos na mag-withdraw noong March 2019. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio ang isa sa mga private prosecutors na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang hapon, Attorney Ligutan, and welcome back po sa Arangkada Balita. It's been a while. It's been a while. It's good to be back. No, Yes. Dinya. Mayang hapon niya, mayang hapon. Maayong hapon, naimbag nga malem sa amin sa Ilocano. Ilocano. When, Opo. or naimbag nga rabii. Naimbag na rabi. Yeah, did I get it right? Well, ang una ko pong itatanong sa inyo, attorney, kasi ito yung medyo bago-bago ngayong araw. Natanggap na kanina no, ng Senate Impeachment Court ang tax records ni VP Sara at Manscarpio matapos makakuha nga ng authorization mula sa Pangulo. Paano po ito makakatulong sa impeachment trial? Ako, malaking tulong to, no? Kasi nga central sa usaping unexplained wealth yung tax return ng Vice President. Hindi lang yung tax return na niya, may mga bank records din, bank records na I think it was reported na isang bangko na beat yung 5 p.m. deadline. So nasa kamay na ng Senado yung ating yung tax records tsaka yung mga bank records ng pangalawang Pangulo. So all set na supposedly yung article on unexplained wealth which will yun yung after ng confidential funds, supposedly bribery then unexplained wealth, or pwede mag-change yung sequence doon. So all set na yung article ng unexplained wealth. Oo, dito sa BIR box na ito, ano in particular doon sa BIR tax records niya or bank records niya ang nakikita ninyong magiging game changer dito sa impeachment trial? But I have to be careful, no? Kasi we yes, are under sub judice. No? Yun yung based sa articles of impeachment kasi, yung allegation ng unexplained wealth, kung may papakita doon na may variance, discrepancy, yung yung pumapasok tsaka lumalabas sa bank accounts ng isang public official like the Vice President, compared yun sa dineclare niyang income for purposes of
income tax example or for purposes of paying taxes, pag mag-variance doon, mag-a-arise doon yung tinatawag natin na unexplained wealth. Ayun. So that's Kailangan why, magbanggayan. important. Yes, dapat. Oo, kasi dapat. what if hindi? Ibig sabihin, hindi Yes. So it means na kung may yaman na hindi mo dineclare, Unexplained. unexplained. Sabi Napakasimple lang. Sabi nga di ba? So it's why it's unexplained. Unexplained, Oo, yes, hindi maipaliwanag. Okay. But do you expect the opposition or the defense na naman to syempre stop from you do everything they can to stop you from opening this box, and can they? Pero tapos na, nag-issue na ng subpoena. Yes. Nag-issue na ng subpoena yung Supreme. Alala mo yung oral arguments? I think mga a week ago ba yun or more than a week ago. Fortunately, nag-prevail yung prosecution. Nag-prevail yung katotohanan dyan. So, once and for all, nasa kamay na ng Senado yung tax returns tsaka yung bank records ng pangalawang Pangulo. So makikita na once and for all ng taong bayan kung tama ba yung naging allegations ng prosecution. So wala na, hindi na nila pwedeng sabihin hindi pwede yung part na yan, hindi pwede lahat. Hindi, parang kumbaga pwedeng pipiliin lang, wag daw lahat. The fact na nasabpina na, that's a good question, pero the fact na nasabpina na, parang there's nothing stopping the prosecution na ipakita na ano ba yung laman ng mga boxes na yan. Pero hindi rin kasama dito yung dollar account niya, di ba? Oh, yes, Kaya yes, ngayon sinasabi na ko, parang kulang rin yun kasi ito lang yung peso account. Di ba yung iba talagang nilalagay sa dollar account? Yeah, isang bagay na siguro masasabi natin kung pwede sana kasama na yung dollar. Pero we cannot control everything. Yes, but at least this is a win for you. Okay, so careful, hindi pa namin masasabi. I mean, the fact that you can that's a positive open. development. It's a positive development. Yes, Opo. yes, Nina. Okay. So, let's go back naman to yesterday. Ano po ba ang na-establish kahapon sa pagharap ng mga dating bank managers ng Land Bank? Yes. At paano po ito makakatulong sa mga testimonya nila, itong mga testimonya nila sa pagsusulong ng kaso? Yung isang bagay siguro, I'll talk to the people. Yes. No? Napatunayan kahapon na sabi ng dalawang public o dalawang Land Bank officials na hindi man illegal. Kasi nga, hindi naman illegal yung Office of the Vice President tsaka yung DepEd mag-i-issue ng check ipapa-encash. Nothing irregular. Yes. Pero yung telling you, sinabi nila, unusual. But unusual yung pag-i-encash. Sabi nila, unusual for DepEd tsaka OVP na mag-i-encash ng ganong kalaking pera in one day. At saka regular yung sequence ng pagpapa-encash. So sabi nila, hindi man illegal, pero unusual. So for me, malaking bagay yan eh. Siguro kasi kiniklaim ng iba na, sinabi na walang illegal. Pero yung... di ba may senador na nagsabi na unusual is, nagbigay pa ng example? Quarterly. No? Kasi dapat confidential, dapat it depends sa mga project, pero ito but quarterly. But anyways, yung sinasabi natin, Ninya, na yung pagiging unusual, hindi yung nag-e-end, yung inquiry doon. Doon nagsisimula yung inquiry. Parang red flag yan eh. Sinabi ng dalawang bank officials. Red flag na unusual. So that's where the prosecution is coming from, based on records, based on evidence. And nailatag nyo yun very clearly, and there's no, kumbaga, walang doubt about it na yon ang nangyari. At ang mas importante is after that. Sana punta yung mga pera na yon. Actually, yung issue kasi, ang issue is hindi nga saan punta eh. Pero yung issue is na-account ba ng Vice President? More on the accountability. Kasi nga parang sinasabi ng prosecution, for example, bibigay ka ng pera sa empleyado mo, di ba? Yung gagawin mo, tatanungin mo, saan mo ginamit yung pera? Di ba? Kung hindi masagot ng empleyado mo yan, what will you do? Yun yung issue. No? Hindi yung saan napunta yung pera, pero more on yung pinagbigyan ng pera, na-account niya ba properly, based on rules, based sa sinasaad ng batas, on how to do accounting. Yun yung issue doon, Anina. Okay. At sabi po ni former Congressman Ace Barbers, tumugma itong pahayag nga ni Ramil Madriaga sa mga pahayag ng
bank managers. Ibig sabihin po ba nito na ipapatawag na ring testigo itong si Madriaga? As to that issue, yung context is yung sa article on threat sa destabilization. Sabi namin, ito yung number of witnesses that we will present. Pero yung prosecution, we adjust, no? So, as to yung fact na nakalista si Ramil Madriaga as one of the witnesses. Pero kung umabot sa time na sa tingin ng prosecution hindi na kailangan, baka, that's a possibility. Pero as of now, part ng listahan ng mga witnesses Kasama pa siya? Ramil Madriaga. Yes, definitely. Oo. Siya isang witness for the prosecution sa article on confidential funds. Okay. At kailan naman po matatalakay ang tungkol kina Mary Grace Piatos? At So iba yung pang Mary Grace chichirya daw. Piatos, no, antabayanan natin yan. May hearing tayo on Monday tsaka Wednesday, baka sa mga hearing dates na yan. Monday to Wednesday next week niya. Okay. At ang dami ko po talagang tanong sa Sure. inyo. Sunod-sunod na lang po ito. Nag-viral po kamakailan ang speech ni VP Sara sa rally sa labas ng ICC. Para ilarawan daw yung gun violence sa Pilipinas. Ginamit niyang halimbawa na madali umanong mangontrata ng gunman sa halagang 5,000 pesos sa Pilipinas para ipapatay ang kabit ng kanyang asawa. As an example, tingin niyo ba ay maaari itong gamitin sa impeachment? As to whether gagamitin, the prosecution is weighing our options. Pero one thing is for sure, napaka-telling ng sinabi ng Vice President. Na para bang yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay tao, parang that's a casual affair. Hindi dapat eh. Parang yung facility ng sasabihin niya na ganun kadali. To talk to a person, makipag-usap sa isang mamamatay tao, for 5,000 pesos. It is, nakakabahala yan. Nakakabahala na ganun ba kabilis, ganun ba kadali. Remember, sinabi niya sa video, November 23, na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao. And here comes a statement, unprovoked, sinabi ng Vice President na she can hire. At yung example, yes. parang yung iba ang reaksyon naman po ng mga victims ng EJK ay bakit parang minaliit naman? Iba po kaming victims. But example mo about a mistress or kabit, parang minaliit mo yung kanilang pagiging biktima ng EJK. Alam mo yung nakakabahala dun, yung parang nagiging casual lang, nagiging ordinaryo yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao. Isang bagay na hindi dapat tularan. Dapat mahinto yung practice na yan, na parang ganun ba kabilis, ganun ba ka-casual, ganun ba ka-ordinaryo yung pakikipag-usap sa mamamatay tao. Hindi dapat eh. Illegal yan, bawal yan eh. Pwede ba masabi na maaay itong ma-strengthen yung kanyang pattern of violence? Yes. So, remember yung mga testimony ng ating mga witness. Based on record na to, hindi na to sub judice kasi based on record na. Isa yun eh. Isa yun sa ipinakita based on evidence na there is this pattern eh. Yung mga evidence against the Vice President nagagaling mismo sa bibig ng Vice President. Yung November 20, sinabi niya, nakipag-usap na siya sa mamamatay tao. Here comes. After natapos yung article on threats saka destabilization, sinabi niya. Sinabi na naman niya na may ganon. Yes. Oo. Well, Attorney, maiba naman po tayo. Ano naman po ang reaction ninyo dito sa mainit na issue na splice video raw na nirepost ni Senator Pia Cayetano involving the prosecutor and Congressman Chel Jokno? Nakakabahala yun, yung idea na isang senator judge na siya yung isa yun sa mga na magbibigay hatol, whether convicted ba, or acquitted ba, or mapapabaw lang sala yung Vice President. Or siya mismo yung nag-post ng isang spliced video. Nakakabahala doon, spliced. Pangalawa, may background na may tumatawa, ridiculing yung person, si Congressman Chel Jokno. Tsaka yung caption, di ba? Fishing expedition, parang pinaparot. Ano yung linya?
yung linya ng defense. Nakakabahala yan. Kasi kumbaga, if you watch the video, kasi if you watch the trial, magkaiba, iba parang out of context Out siya. of context. Spliced nga. Pinalabas siya na, ano nga ba yun, na nalilito or... nalilito or walang ebidensya ng fishing expedition. Yes. What's the Bawal word? yun. May word na ginamit na... So, sorry, I cannot... Ako rin, hindi ko maalala at this point, but I remember na parang yun yung hinighlight, tas nakalagay pa yung word na yon. Pero tama si Chel Jokno na alam ng mga abogado to na pwede pang magpresenta ng ebidensya kahit hindi sinama sa complaint. Isang bagay na alam ng lahat ng abogado. Ginagawa yan sa mga korte sa buong bansa on a daily basis. Na you present your case and then you present additional evidence, pagkatapos mo maka-file ang case, hindi bawal yan. Allowed yan, yung practice na yan. Ayan. Okay, and well, with regard to your performance, Attorney Ligutan, I just want to ask, if you go back to what you have done as the prosecutor, ikaw yung unang napanood ng Taong Bayan, ano yung mga parts doon na kinatuwa mo or para sa'yo highlight? At may part ba doon na kung babalikan mo ay sana you would have done it another way? None. From the start to finish, lahat yun. Parang... You would do the same all over again? You would do the same. We are this time with more feelings. With more feelings? Yes. So, ano yun. I'm proud of what I did for hearing this. Actually, a lot of people are very proud of you. I've seen, Facebook posts and others. And do you feel that at itong bago niyong parang newfound fame, I would say, I'm sure you have fans because dito pa lang marami na nagpapapicture. And, fans and I'm sure may bashers ka din, for sure. Hello sa mga bashers dyan. Oo, di ba? May mga kung anong lumabas sa online. Yes, Pili mo pala doon sa mga bashers mo. Natural yan. It means that you're doing something, you're doing it right. Unusual yun na walang basher. No? Ano yan? So, patuloy lang. Pagpatuloy nyo yan. If that makes you happy, then so be it. Okay, do you get recognized now pag lumalabas ka? Yes. Baka may nanlibre sa'yo ng kape dahil or nagpa-selfie. Madami. So, nangihingi ng shoe size, papadala ng sapatos, mga ganyan. Nakakatawa. Okay, well, also, I want to ask you about yung paggamit mo ng wikang Bisaya and Waray. Waray tsaka Cebuano yun. Yes, Cebuano. Ano ba to? Sinadya ba to? Is this deliberate? Natural yun. Parang we are in front of national TV. Why can't we use kahit yung mga simple greetings, yung Waray-Waray tsaka Cebuano? Maupay nga kulop, mayong hapon sa tanan. These are things that we do sa Visayas tsaka sa Mindanao. Sa akin, why not use that, no? Kaya nga, parang sabi ko, nakakatuwa. When I walk sa mga mall, may nag-greet sa akin, in Bisaya, in Waray-Waray. Nakakatuwa yung mga exchanges na yan. Oo, kasi actually, ang Cebuano or Bisaya, is the most spoken dialect. Yes, among the dialects. Among all the dialects. Yes. So, even people from hanggang Mindanao will understand. Yes. Oo. And what do you think about, kasi nga may proposal actually na i-translate sa iba't ibang dialect. In recognition sa lahat Sa ng iba't dialect, iba. I would recommend that. Magandang recommendation na yan. In recognition sa lahat po ng dialects all over the Philippines. Hindi lang Cebuano, hindi lang Waray-Waray. Okay. And balikan ko lang ng konti yung grave threats na sa Article 4. Sa mga hindi masyadong nakatutok at that time, paano nyo na-establish yung intent kahit galing lang ito sa mga pampublikong pahayag ni VP Sara? Yun. So exactly pampubliko, no? You are the Vice President and then inanunsyo mo sa publiko na nakipag-usap ka na. That's the gist. Yun yung gist so far. Based on evidence presented, yung hindi lang, dalawang bagay yan yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao, tsaka yung i-anunsyo mo sa publiko, yung pakikipag-usap mo. At tsaka remember, sino ba yung binantaan niya? These are the President, the First Lady, tsaka former Speaker, no less than these three individuals. And pagdating naman sa, balikan lang natin, yung confidential funds, ano sa tingin nyo ang pinakamalakas na ebidensya ninyo tungkol sa sinasabing unusual withdrawals o pondo na kinuha ng napakabilis? Hindi lang isa yan. Ang dami niyan. Yung idea lang
napaka-issue namin, yung pinaka-issue namin doon, yung hindi niya masagot-sagot. Isang bagay na dapat ginawa na niya matagal na. Yung pagsabi sa publiko, saan ba? Saan ba ginamit? Saan ginamit? Sabi niya confidential nga eh. Kaya nga, yung pagiging confidential po, hindi po yan immunity na hindi ka na accountable. Isang bagay na dapat maintindihan, the fact na confidential yan, hindi yan immunity na wala ka ng pananagutan sa pondo ng gobyerno. So it is not an excuse. It's not an excuse. So kung talagang meron siyang, wala siyang tinatago, siguro kung nagamit na yun at that time, kasi I would think tapos na eh, nagamit mo na siya. Hindi na siya, pwede mo na siyang sabihin, saan ko ba ito ginamit? Exactly. Pero until this time, wala pang sagot doon. Okay. And lastly, how should the people watch the impeachment trial coming from the prosecution? So sa lahat ng ating mga kababayan na antabayanan, lahat ng hearing date, saka suriin yung mga ebidensya yung pinapakita. Sort through the noise, yung ingay, baliwalain nyo yan, focus on the evidence and make the judgment yourselves. Kayo yung hahatol. All right, good luck. Maraming salamat. Attorney Amando Virgil Ligutan sa Cebuano, how do you say? Daghang salamat. Damo nga salamat ninyo in waray-waray. Okay, sa inyong panahon at as usual, malinaw na mga paliwanag. Thank you. Salamat. Naihatid na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio matapos itong aprubahan ng Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Tapos na po yung presentation po namin. Lalo nang lumiliit ang mundo ni Vice President Sara Duterte para sa House Prosecution Panel dahil formal lang ang naisumite sa Senate Impeachment Court ang kanyang mga financial documents, partikular na ang kanyang mga tax records. Ilang araw kasi matapos ang naging desisyon ng Impeachment Court na ipasabpi na ang mga financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio, pumayag na rin ang Pangulo na dalhin ang mga dokumento sa korte at posible ring magamit sa paglilitis. Pasado 12:00 kanina nang dumating sa Senado ang mga kahon na may mga lamang mga dokumento at mga transaksyon ng Vice Presidente. To be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court. Hindi pa umano tiyak sa ngayon kung mabubuksan ang mga financial records ng pangalawang Pangulo sa impeachment. Ilalatag pa umano ng prosecution panel kapag dumating na sa Article 2 ng impeachment trial kung saan pasok dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara at hindi maayos na pagsasapubliko ng kanyang SALN. Well, again, siyempre ultimately, yung po nga prosecution will have to submit it in evidence, no? When we get to unexplained wealth, no? So, siyempre, I'm quite certain the defense will try to object to the submission of these documents, BIR, AMLC, bank records, in evidence. No? I think we have a high optimism on all of it. Very clear naman po na exception po ito to the bank secrecy law. Sabi pa ng kampo ng prosecution, pasabog ang mga pwedeng makita sa tax records at sa mga bank transaksyon ng pangalawang Pangulo kumpara sa mga nauna nang nailabas noong Justice Committee hearings. Tingin ko magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na yung po bank records nung aktual na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa SALN ng pangalawang Pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Madidiskubre rin daw kung may mga transaksyon na pera sa bangko ang mag-asawa sa mga taon na 2019 hanggang 2024. Wala daw kasing nakalagay sa SALN na cash in bank sa mga taon na yan. At ang magiging tanong umano kung may makita man, bakit hindi nila ito idineklara? Sabi naman ng palasyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa paglilitis. Pero kung naaayon umano sa batas, gagawin ito ng punong ehekutibo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan
sa ating mga kababayan. Ako, si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakitaan ni Public Works Secretary Vince Dizon ng deficiencies ang flood control project sa Barangay Talomo sa Davao City. Partikular na sa dike nito kaya't nagkaroon ng matinding pagbaha doon kamakailan. Sinabi ni Dizon na ang bahagi ng Talomo River ay nagdudulot ng pagbaha sa ilang mga bahay dahil sa concrete flood control structure na hindi pa natatapos. Pinagsabihan na ni Dizon ang district engineer dahil hindi pa nito na ilalagay ang harang sa dike. Aniya, 2019 pa ito pero hindi pa rin nasosolusyonan hanggang sa ngayon. Mainit na usapin pa rin ang flood control project sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa ilang eksperto at dating mambabatas, hindi dapat ma-single out ang isang tao at dapat mapanagot ang iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Nagbabalik si Lestor Aler. Once they have their findings, they will forward those findings. Mula nang buksan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects, napakulong ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, gayon din ang ilang kontraktor gaya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa sona ng Pangulo nitong Lunes, binanggit niya ang dating House Speaker na kasalukuyang naharap ngayon sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman. Pero para kay bagong alyansang makabayang Chairperson Teddy Casino, dapat panagutin din ng iba pang opisyal ng pamahalaan. May pananagutan din at malaki ang kinalaman sila Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Ulaivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. Dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanalod. Aniya, may tuturing na fall guy ang dating House Speaker. Para naman kay dating Senate President Coco Pimentel, bagamat isa si Romualdez ang itinuturong sangkot sa korupsyon, ay dapat pa rin manaig ang presumption of innocence. Medyo naawa ako kay former Speaker. Tanda mo, leader siya ng kamarang yan. Naawa naman ako na anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan. Sabi ko nga, to be fair to the former Speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ng taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence. No? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Dagdag pa niya na dapat na isama sa talumpati ng Pangulo ang naging progress ng investigasyon sa flood control anomaly. Sinabi na lang na malaki na ang asenso yung laban kontra sa katiwalian sa flood control. Marami ng number one, yung sindikato na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron ng naging state witness na yung iba, meron ng mga nakakulong, at ang pinakamagandang epekto, kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materyales, pinababa na niya. Matatanda ang naglabas ng pahayag ang dating House Speaker matapos ang naging sona ng Pangulo. Aniya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at sang-ayon siyang gawin ng tama ang pagsunod sa proseso at hahayaan na ang ebidensya ang magsalita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pasok na sa quarterfinal si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin si Mubadala DC Open defending champion Leylah Fernandez sa score na 6-2, 7-6. Lamang ng 5-1 sa second set si Fernandez pero humabol si Ayala at nanalo sa tie-break. Sunod na mga kalaban ng world number 28 ang mananalo sa pagitan nila Polina Kudermetova at Elina Svitolina. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho.
Open and very proud si Jillian Vicencio sa kanyang love life ngayon with Ryo Nagatsuka. At alamin ang mga paghahanda ni Ray Victoria para sa All-Star Games. Ang lahat ng detalye dito lang yan sa Joy Hot Exclusives. Straight from Jillian Vicencio's heart, agad nating inalam kung ano ang real score sa kanila. Ang kwento kung paano naging sila at hinding inalam kay Jillian. Okay, so ano siya, vocalista siya ng isang banda, yung Sky Garden yung pangalan ng banda nila. Tapos kung nakikita niyo yung mga Japanese and two Filipinos, two Japanese na band na gumagawa ng mga content, sila yon. #confirmed na in a relationship. 3 months na silang in a relationship. Kamusta ang kanilang unang 3 buwan bilang boyfriend and girlfriend? Alam mo ma, hindi kasi talaga ako parang, hindi naman ako yung nag-ahanap eh. Pero kasi dumating siya and nakita ko naman na determined siya and he really cares for me. So, sinong hindi may in love sa taong ganon? Yung pinupursue ka talaga, diba? Samantala, kinamusta natin ang star magic artist na si Jillian sa preparations niya para sa volleyball this year sa All-Star Games 2026. Okay naman yung training ma. Parang 2 years ata ako hindi naglaro. Pero kaya pa pala ng katawan ko na mag-volleyball. At kinamusta naman natin ang first time na sasabak sa All-Star Games na si Ray Victoria. Siyempre yung preparations ko para sa magaganap na All-Star Magic Games is nagtitraining talaga ako, nag-attend ako sa mga training. At hinding inalam kung ano-ano ang mga paghandang ginawa ni Rave para dito. Inaayos ko yung diet ko, yung tulog ko, at saka nagbubuhat ako sa gym. At yun ang unang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-isang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jai Ho. Samantala, mapapanood na simula ngayong gabi, July 30, ang Drug War, A Conspiracy of Silence, na handog ng Rain Entertainment at KC Global Media Entertainment. Pinangungunahan ang 6-part series na ito nina Ian Veneracion, Lotlot de Leon, Jane Oinesa, John Arcilla, Harvey Bautista at iba pa. Ito ay directed by Shugo Praico. Susundan ng series ang kwento ng isang pari at pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang batang biktima na inspired din sa true events noong kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Mapapanood ng libre ang Drug War, A Conspiracy of Silence sa YouTube tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. International, may mga nakita ko ilang parts niya na mukhang well-made. Siguro, at least yung makita Tsaka yung natin. mga artista, Oo, yung mga artista, magagaling. hindi Mga character basta-basta actors partner. Oo, Yan yung magaling mga yan. magagaling. John Arcilla, Oo. Romnick, di ba? Diba? Kaya nga definitely Generation Lotlot, maganda nga. Tsaka yun nga, inspired nga doon sa nangyaring drug war doon sa dating administrasyon na Duterte. Ay, kanina maganda yung partner, interview mo kanina? Oo nga, Attorney Ligutan. tinatanong ko si attorney kung nare-recognize na siya eh. Oo daw eh. Sabi ko nga, bago pa siya makita ng maraming tao, sa atin muna lumabas yan sa Arangkada Balita. Ang gusto ko kay Attorney Ligutan, ang galing niya mag-explain, Oo. very down-to-earth rin siya mag-explain. Hindi niya pinapalabas na kasi hindi tayo abogado eh. Oo. So kumbaga, very humble is what I would like to say. Kahit kanina, Very sa- humble and napakagaling. Sa pananalita niya, talagang down to earth. Courteous. Kahit na naging, sabi nga, overnight sensation nga. Naging Oo, viral galing siya. niya, of Pero course, hindi siya oo. nagbago. At ganun pa. Sabi nga niya kanina, at home siya dito sa Arangkada Balita. Kasi nga, Oo. Noon last pa year pa lang. Bago pa lahat to, Oo. talagang very vocal na siya sa pagsasampa ng kaso, etc. And then nagulat rin tayo nung papalapit na isa pala siya sa magiging Oo. prosecutor. Actually, last year, nung nag-start natin siya interviewin, kung natuloy yung impeachment trial last year, kasama din siya sa private Oo, kasi prosecutors. siya isa sa mga nag-file eh. Oo, di ba? Oo. Kaya nga, ayan, good luck sa, ayan, kanina, dami nga nagpa-picture. Oo nga. Oo, at kung nandiyan pa siya mamaya, pa-picture na rin ako ulit. Tayo ulit. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada